Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako muli ang inyong guro, Ginoong Rinong Villanueva, upang talakayin sa araw na ito ang ating aralin na pinamagatang Akademikong Sulatin, Pagsulat ng Talumpati. At syempre, sa ating asignatura o sa ating kursong Filipino sa Piling Larang Academic. So, kumusta naman ang grade 12 ABM at syempre ang grade 12 STEM na kumukuha ng kursong ito sa semester ito. Ayan, so tuloy tayo. Ang video lesson na ito sa Filipino sa Piling Larang Academic ay syempre binibigay sa inyo mga mag-aaral ng grade 12 upang maging gabay sa pagsagot nitong Module 3 ngayong unang markahan hinggil sa Akademikong Sulatin, Pagsulat ng Talumpati. Sa daloy ng supplemental video lesson na ito, matutunghayan ang Akademikong Sulatin, partikular ang pagsulat ng talumpati at ilang mga aktibidad na hiwalay sa mga gawain sa module. Pagkatakda ang inyong guro, ako, kung paano, kailan at saan ipapasa ang mga kasagutang mabibuo ng mga mag-aaral matapos ang panonood sa aralin ito. Magkakaroon tayo ng anunsyo sa ating group chat para sa 12 ABM kung kailan ipapasa ang mga kasagutan sa video lesson na ito. At syempre, para sa 12 STEM, ay magtatanong kayo sa inyong guro na si Ma'am Kay Nalus kung paano, kailan at saan ang pagpapasa ninyo para sa supplemental video lesson na ito. Yan. So, ganito ang gagawin sa file name kung kayo na mag-aaral ay digitized. So, kung kayo ay gumagamit ng online platform. So, kung ang mga sagot ay galing sa hard copy modules, i-type pa rin ito sa Microsoft Word, sundin ang ibinigay kong format, at gawin buong pangalan kasama ng grade, kurso at section pangalan ng subject, ang file name. Sundan ng salitang ACAD hard copy module. So, yan yung halimbawa ng file name. Riman Villanueva, syempre pangalan nyo, grade at kurso, 12 ABM, tapos ACAD hard copy module. So, paalala, para ito sa mga gumagamit ng online platform. Yan. Kung ang mga sagot naman ay galing sa video lesson, i-type pa rin ito sa Microsoft Word. Sundin ang ibinigay ko pa rin yung format at gawin buong pangalan kasama ng grade, kurso at section at pangalan ng subject ng file name. Sundan ng salitang ACAD video lesson. Yan. So, halimbawa ng file name, so pangalan nyo, 12 ABM, ACAD video lesson. Mula dyan, yan yung format na bigay ko para malaman ko kung saan nga manggagaling o nanggaling ang sagot ninyo. Kung galing ba ito sa hard copy o sa printed module, o kaya naman kung galing ito sa ating supplemental video lesson. So, syempre, ganoon pa rin, sa email ad ko, isi-send ang inyong mga sagot. So, hintayin nga ang anunsyo ko sa ating group chat para sa pagpapasa. Yan, tuloy tayo. Yan. So, tingnan naman natin, ano nga ba ang mga layunin? Mga layunin, nakasusulat ng talumpati batay sa napakinggang halimbawa. So, CS, FA11, 12 PN, 06, I91. Pangalawa, nakapagpapakita ng halimbawang talumpati na may espesipikong paksa sa pamamagitan ng online platform. Tuloy tayo. So, ano nga ba ulit ang ating pamagat? Siyempre, ang akademikong pagsulat ng talumpati. Ayan. So, umpisahan na natin. Ayan, syempre, bago tayo talaga mag-umpisa ng tuluyan, So, magkaroon muna tayo ng ating pagganyak, unang aktibidad. So, panoorin ang mga sumusunod na halimbawang video ng talumpati. At syempre, sagutin ang ilang katanungan matapos ang panonood. So, ito yung video. Ilalagay muna natin. So, narito ang mga halimbawang talumpati. Yan. So, lalagay ko ang mic para marinig.
ng pagkakataon upang maipahayag ang sarili sa pagtalinton sa mga nagpupugang pwersa ng ideya at pagsasapantahan sa buhay at pakikipabuhay partikular sa bahagi ng neoliberal na estado ng bansa. Mga minamahal kong mapanulit na kapakinig at sa pinagpipitagang lupon ng inampalan, isang makasaysayang araw sa ating lahat. Alinsuso sa kinapapalooban ng awiting kay sarap talaga mangarap sa bayan ko hililiyan. Tunay nga talaga ang masarap mangarap sa bayan nating nililiyan sa bansa Pilipinas. Ngunit paano kung pakonti-konti ay nawawala na o nagkakaroon na ng mga negatibong pangyayari ang nagaganap sa ating lipunan, katulad na lamang ng tinatawag natin ng pag-aalis ng asignaturang Pilipino sa kolehiyo o tinatawag na JED Memorandum No. 20 Series of 2013. Patunay lamang na sa paglipas ng panahon ay inaalis na rin natin ang asignaturang Pilipino. Inaalis na natin ang identidad o pagkakakilanlan ng wikang pambansa ng wikang mayroon ng Pilipinas. Huwag sana nating pabayaan ang pagpapaalala, ang pagtatanggol ni Felipe Arce. Katutubong wika, bayanin na katutubong wika, at ni Manuel Quezon, ang kamanang pambansang wika, na silang nagtaguyod para magkaroon tayo ng wikang mayroon tayo ngayon. Kung ating nililiin, ang pagbabago ay tila sumpa ng isang makapangyarihang mangkukulam na walang sino man ang makapipigil. Dahil ito ay permanenteng nagaganap sa mundong ibabaw. Ngunit kung saan na natin alisin ang asignaturang Pilipino sa kolehiyo, patunayan natin na kailanman ay hindi natin bibigwin si Rizal na tayo ang magpapalago, magpapaunlad, magpapalagana ng bigang pambansang inataglay natin ngayon. Sapagkat tayo, ako, ikaw, tayong lahat, tayo ay may responsibilidad sa pagpapalawa, pagpupunyagi, para may bahagi natin sa iba ang karunungan, ang kantasan ng bawat ito. So uli, pakatandaan natin na may mga mata na halos hindi lubos makakita, may mga tenga na halos hindi lubos makarinig. Ngunit tayong lahat, ako, ikaw, tayo ang magpapalaganan dito. Tayo ang magsisilbing sandigan ng susunod pang generasyon. Kaya tara na, sama na, sali na, sama-sama natin abutin ang kaunlaran gamit ang wikang pagtubo, gamit ang wikang pambansa, gamit ang wikang mayroon tayo. Dahil tayo ngayon ay ang kahapon ng bukas. Ang hindi ka ba ng hangin? Kasi hindi na ako pakalina. Isang katanungang posible sa isapan sa ating ilan. Ipagpalagay na lamang natin na kayo ay nasa hinahanap at ako ay naguna sa nakaraan. Ano ang gagawin natin mga kabata? Isang magandang hapon at naway para sa inyong mga tao sa ilahan. Malayo na ang inyong narating. Ngunit, matagal nang natapos ang pagsuko at pagsuslap ng itinuturing ninyong perlas ng silangan. Lingid sa inyong kaalaman, alinsunod sa Global Climate Risk Index noong 2013, itinuring ang Pilipinas na pinaka-apektadong bansa dulot ng malulong epekto ng pagbabago sa ating pag-ibig. Kaya na lamang ng pagtaas ng ating temperatura, paglaganap ng iba't ibang sakit, at ang pagkawala ng buhay at hanap buhay na wala sinuha. Kaya, pasensya na, kung inuna namin ang pagpaparami ng kapital kaysa paparami ng mga solusyon. Inubos ang mga hayop na aming nahawakan ba noon, ngunit pakikitan na lamang sa mga nito ngayon. At ang pag-ubos sa mga puno ay sa pag-aalaga sa mga iyon. Pero teka, hindi niyo pala alam ang mga puno. Ayon sa tala ng Philippine Star, humigit kumulang 4
Habang nagun 7,000 hektaryang sako ng kabubatan ang nakalbo at nakubos sa loob lamang ng 5 taon. Dagdag pa, alam niyo ba na ang disyerto ng Boracay ay daming isip ng Boracay at hindi na pinakasikat na dapat ito sa buong mundo? Higit sa lahat, paumanhin sa aming kinabukasan. Matapos sinaming piliin ang sarili-sariling kaunlaran at ang mga kabuso ng walang limitasyon sa likas niya. Ngunit, ang kinabukasan ninyo, hindi ko ito matatanda dahil ang pamamahal sa ating ina ay ang pamamahal sa ating lahat. Ang pamamahal sa ating lahat ay ang pagmamahal sa buong may kapal. Ang inyong hinaharap ay hindi bukas. Nagsisimula ito ngayon. Kaya kumilos. Sabay-sabay tayong makinalap at maniwala. Magkaiba man tayo ng mga pinaglalaban sa ngayon dahil ako ay nanggaling sa nakaraan at kayo ay nasa inaharap. Mawawala ng pisa ang lahat ng iyan kung magmumula ang buong sa katapunan. Ayan, so tuloy tayo. Ayan, nakaparod tayo ng dalawang talumpati. No? Ayan. Narito ngayon ang mga katanungan. Ayan. Una, ano ang naging obserbasyon mo sa mga talumpati? Ano-ano ang tema, paksa ng mga ito? Napapanahon ba ang tema, paksa ng mga ito? Bakit? Kalawa, anong masasabi mo sa istruktura at daloy ng kanilang mga talumpati? Nakapagpatibay ba ang ilang mga impormasyon o facts na kanilang binanggit upang mabigyang diin ang paksa sa kanilang mga talumpati? Ipaliwanag. Okay, so pasukin naman natin ang konsepto ng talumpati, ang iba't ibang uri at elemento nito. So unang tanong, ano nga ba ang talumpati? Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. Layunin itong humikayat, tumugon, mangatiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Isang uri ito ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa o binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. So, syempre, yan nga, mula doon sa definisyon na ating nakita, no, lumalabas na ang talumpati ay nagagamit ng iba't ibang mga personalidad sa iba't ibang mga pagkakataon. Syempre, kasama na dyan, halimbawa, yung mga speech o talumpati ng mga leader natin, ano, ng presidente natin, ng ating vice-presidente, ng mga politiko. No? At maliban dyan, syempre, yung halimbawa, yung mga valedictorian natin, di ba? Sa college naman, mga summa cum laude, na kapag sila ay nag-top sa school, no, ay nabibigyan sila ng oportunidad na makapagtalumpati. So kasama yan, no, sa mga halimbawa ng talumpati. At yun nga, bilang paglilinaw, nagpapaliwanag ito ng buod ng kaisipan. No, at syempre, nagkakaroon ito o mayroon itong objective o layunin. Yan nga, humikayat, tumugon o magbigay pansin, mga tuwiran, magbigay ng kaalaman at impormasyon. Okay? Yan. Ang talumpati raw ay isang sining na nagpapahayag ng isang kaisipan tungkol sa isang paksa sa paraang pasalita sa harap ng tagapakinig. Ang panandaliang talumpati o yung tinatawag natin extemporaneous speech ay ang agarang pagsagot sa paksang ibinigay sa mananalumpati at malaya siyang magbigay ng sariling pananaw. Maaaring may paghahanda o walang paghahanda ang talumpati. Tinatawag na impromptu sa wikang Ingles ang talumpating walang paghahanda, kung saan binibigay lamang sa oras ng pagkatalumpati o kung saan ay binibigay lamang ang pagkatalumpati sa mismong oras ng halimbawa ng isang kompetisyon.
Kaya sinusubok ang kaalaman ng mananalumpati sa paksa. So kapag sinabi natin impromptu, yun nga, talumpati mo ng paghahanda, ay talagang nagbibigay ito ng kumbaga extra challenge, no, sa isang individual na mananalumpati sa isang paksa. At syempre, bigla-bigla niya lang nakuha yung topic na yun at dahil siya ay nasa isang kompetisyon, kinakailangan niya mag-isip ng mga ilang mga impormasyon patungkol sa paksa na napunta sa kanya. Yan. Maaaring binabasa, sinasaulo o binabalangkas ang talumpati. Sa binabasang talumpati, inihanda at inaayos ang sinusulat. Ang sinusulat muna ang talumpati upang basahin ng malakas sa harap ng mga tagapakinig. So ito yung mga halimbawa ng mga talumpati ng politiko. Yan, lalo na kapag tuwing eleksyon, ano, na meron nga silang, kumbaga meron silang election staff na tinatawag, wherein may mga writers sila, may mga taga-sulat sila ng kanilang mga sasabihin, ng kanilang mga linya sa mga talumpati na kanilang bibigkasin sa mga distrito kung saan sila tumatakbo o sa mga bayan kung saan sila nangangampanya. Samantalang ang sinaulong talumpati naman, inihanda at sinaulo para bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. So habang naghahanda ng balangkas ng kanyang sasabihin, ang binalangkas na talumpati kung saan nakahanda ang panimula at wakas lamang. Yan. So doon sa pangalawa na sinasabi niya rito, yung una nga kanina, di ba, nakahanda yung kabuuan ng talumpati. Pero may mga ilan naman magkatalumpati kung saan ang saulado lang nila o ang nakasulat lamang na bahagi ng kanilang talumpati ay ang panimula at ang wakas. So, bahala na silang magbigay ng kanilang kaalaman o impormasyon na gusto nilang sabihin sa gitna ng kanilang talumpati. Yan. So, tingnan natin, ano nga ba ang uri ng talumpati? So, meron tayong ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tingnan natin isa-isa. Una, talumpating pampalibang. Kadalasang binibigkas pagkatapos ng isang salo-salo. Nagpapatawa ang nagtatalumpati sa pamamagitan ng anekdota o maikling kwento. Yan. So, pampalibang, usually, sa mga kasal, ginagawa rin yan, diba? Yung para mag-icebreaker dahil medyo napakaseryoso ng tema, kinakailangan magpatawa, kinakailangan magbigay ng mga quotes or anecdotes para medyo mabasag yung katahimikan sa isang salo-salo. So, yun yung isang halimbawa ng talumpating pampalibang. Pangalawa, talumpating nagpapakilala. Tinatawag din itong panimulang talumpati. Karaniwan itong maikli, lalo na kung ang pinakikilala ay kilala na o may pangalan na. So, layunin nito ay handa ang tagapakinig at pukawin o akitin ang kanilang atensyon sa kahusayan ng tagapagsalita. Yan. So, panimulang talumpati. Ito ay maikli, lalo na kung pinakikilala ay ang sarili or kung ang pinakikilala ay may pangalan na. So, yun yung mga tinatawag na sa English, introductory speech. Yung nga, pinapakilala mo yung isang tao. So, yun nga, kagaya ng sinabi ko ng halimbawa kanina, di ba, kapag election, minsan, hindi na masyadong pinakikilala yung isang politiko, lalo na kung matagal-tagal na rin siyang nananalo at tumatakbo. So, maikli lang na pagpapakilala. So, yung ganung talumpati ay halimbawa ng talumpating nagpapakilala. Yan. So, pangatlo, talumpating pangkabatiran. So, ginagamit sa mga konbensyon, panayam, pagtitipong pasyentipiko, diplomatiko, at iba pang samahan ng mga dalubhasa. Kalimitang makikita sa mga talumpating ito ang mga kagamitang pantulong upang maliwanagan at ganap na maunawaan ang paksang tinatalakay. So, pangkabatiran, ibig sabihin, patungkol sa kaalaman, no? So, ito nga, talumpating ginagamit sa mga conventions, sa malalakihang pulong, mga interview o panayam, at pagtitipong siyentipiko, diplomatiko. Isa sa magandang halimbawa rin yan, kapag halimbawa may mga meeting, di ba, yung ASEAN, ang kapaloob ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nation, no? So, kapag sumasama yung ating mga presidente sa ganong klaseng convention,
ay nagkakaroon siya ng talumpati. Yung ganong klaseng talumpati niya ay halimbawa ng talumpating pangkabatiran. Yan. Pang-apat, talumpating nagbibigay galang. Matatawag din itong talumpati ng pagbati, pagtugon o pagtanggap. Ito ay ginagamit sa pagbibigay galang bilang pagsalubong sa isang panauhin, pagtanggap sa isang bagong kasapi ng samahan o kasamahang mawawalay. So yan, isang magandang halimbawa yan ng isa siguro magandang halimbawa niyan yung pagtanggap ng isang bagong kasapi ng samahan, no? So kapag may isang panibagong kasamahan ang aanib sa isang grupo ay tapos may programa, halimbawa yun ang talumpati na bibigay galang kasi wino-welcome yung isang individual na bago pa lang o papasok pa lang sa organisasyon na yun. Yan. Panlima, talumpati nagpaparangal. Ito ay inihahanda upang bigyang parangal ang isang tao o di kaya ay magbigay puri sa mga kabutihang nagawa. Sa mga okasyong sumusunod, naririnig ang ganitong mga talumpati. Yan, so talumpati nagpaparangal. Letter A, palatuntunan para sa paggawad ng karangalan sa mga nagsipagwagi sa patimpalak at paligsahan. So sa mga contest, 'di ba? Yung mga halimbawa mga singing contest sa barangay. So halimbawa yan lalo na kapag awarding niya, 'di ba? So talumpati nagpaparangal. Letter B, pamamaalam sa isang yumao. O di ba kapag halimbawa bago ilibing, nagkakaroon pa ng mga talumpati yung mga namatayan o yung mga kamag-anak, yung pinakamalalapit na kamag-anak ng isang yumao. Yan, madalas yan either sa sementeryo o kaya sa loob ng simbahan ginagawa. Yan. Letter C, paglipat sa isang katungkulan ng isang kasapi. Yan. So letter D, pagpaparangal sa katangi-tanging ambag ng isang tao o pangkat. So yan, pagpaparangal ng katangi-tanging ambag, kontribusyon ng mga tao o pangkat. So halimbawa, yung mga talumpati yung mga Save the Nature Project, diba? O kaya yung sa Channel 7, diba? Yung sa 24 oras, yung Kapuso Mo Foundation, diba? So nagkakaroon sila ng project as NGO, nagkakaroon sila ng project sa iba't ibang mga lugar. So, ang major project nila ay yung mag-rehabilitate ng mga tulay, di ba? Yung Kapuso Mo Foundation. So, nagkakaroon yan ng mga talumpati. At syempre, kapag naging successful na yung kanilang proyekto, maaaring matawag, nagkaroon ng programa, maaaring sa ganung programa ay magkaroon ng talumpati o talumpating nagpaparangal bilang pasasalamat sa Kapuso Mo Foundation. Ganun. So, number 6, talumpating pampasigla. So, ito yung pumupuko ng damdamin at kompresyon. Kalimitan, madalas itong binibigkas sa mga sumusunod. So, yan, talumpating pampasigla. No? So, letter A, yan, coach sa kanyang mga manlalaro. So, para more motivation sa laro, para mas matibay, mas lumakas ang kanilang loob, mas ganahan sila sa paglalaro, nagkakaroon madalas ng talumpati yung coach sa kanyang mga players o manlalaro. Letter B, leader ng samahang manggagawa. Diba? Siguro isa sa mga halimbawa niyan yung tipong kapag nagkakaroon ng mga mobilizations or pagtitipon ang mga manggagawa. Halimbawa sa kalsada, no, may rally, diba? Yan, isang halimbawa niyan yung may leader yung isang samahang manggagawa at meron silang gustong karapatan na mabigyan pansin sa kanilang hanay. No? So, magkakaroon ng talumpati yung kanilang leader at yung talumpati na yun ay pampasigla, pambabuhay ng kalooban sa mga kapwa manggagawa. Ayan, so letter C, pinuno ng mga tanggapan sa kanyang mga kawani. So, syempre, kapag halimbawa, sa mga politicians, meron silang pagkakataon na may programa sila, nagbibigyan ng time na magtalumpati yung kanilang pinuno sa opisina. So, nagbibigay yun ng motivation sa patuloy na pagsunod at pagkakaroon ng mabuting pagtatrabaho sa opisina ng mga kawani. Yan. Letter D, pambayan at pambansang pandiriwang. So, syempre, talumpating pampasigla, pambayan. Ayan, kapag halimbawa may mga leaders tayo na gusto na nakakapagsalita sa mga programang pambayan,
at mga pagdiriwang ng pambansa, yan, tiyak magbibigay ng sigla sa mga tagapakinig. Okay, tuloy tayo. Yan. Sa mga bahagi at elemento ng talumpati. So una, pambungad o introduksyon. Yan. Layunin nito na kunin ang atensyon ng mga tagapakinig at ipakilala ang nilalaman ng mensahe. Ito ang nagsisilbing paghahanda sa mga tagapakinig sa talumpating ibabahagi. Maaaring ibahagi bilang pambungad ang isang anekdota o makatawag pansing pangyayari gaya ng pagpapatawa. Yan. Layunin naman ang pagpapakilala sa nilalaman ng mensahe na may ugnay ito sa pangunahing ideya. Magbigay ng mahalagang impormasyon, maitatag ang kredibilidad ng tagapagsalita at may padama sa tagapakinig ang kahalagahan ng talumpati. So, syempre sa pambungad o introduksyon, kinakailangan medyo pasabog. Ibig sabihin, hindi naman yung tipong sasayaw ka or what, or kung ano man, na medyo wild, na hindi naman ganun. Yung tipong pasabog lang na kukunin ng tagapagsalita o kukunin ng mananalumpati ang atensyon ng kanyang mga listeners o ng kanyang audience. So, kailangan, yan nga, pwede ka mag-umpisa sa isang patawa o kaya magbigay ka ng isang quote or anecdote sa umpisa ng iyong talumpati. So, yun yung mahalaga. At syempre, maliban doon, kapag nagbanggit ka ng pambungad, kinakailangan, magbibigay ka na rin ng ideya. Magbibigay ka na rin ng idea sa mga tagapakinig mo kung ano yung kabuuan ng iyong paksa. Yan. Okay? So, pangalawa, syempre, ang pangunahing ideya. So, ito ay pagbibigay ng malinaw na direksyon ng talumpati. Pinakikita nito ang paninindigan ng tagapagsalita kaugnay sa paksa. Yan. So, halimbawa ay, nais kong tukuyin sa inyo ang mga dahilan kung bakit kinakailangan buwagin ang pork barrel. So, ibig sabihin, sa pangunahing idea ay malinaw kung ano ang stand mo. Pinapakita mo kung ano yung pinaninindigan mong side sa paksa na iyong tinatalakay. So, ito ay pagbibigay ng malinaw na direksyon ng talumpati. Pinakikita nito ang paninindigan ng tagapagsalita kaugnay sa paksa. So, yan yung halimbawa ng linya na pwedeng banggitin. So, nais kong tukuyin sa inyo ang mga dahilan kung bakit kinakailangan buwagin ang pork barrel. So, sa ganyang statement, kitang-kita natin na ang mananalumpati ay ano ba siya? Pro ba siya sa pork barrel or anti siya sa pork barrel? So, nagkakaroon tayo ng idea na siya ay anti. Kasi nga, ang sinisilip niya sa kanyang statement na to ay ang dahilan kung bakit kailangan buwagin ang pork barrel. So, parang sa kanya, negative yung pork barrel. Kaya, ano yung reason bakit dapat itong buwagin? Parang gano'n. Okay, so number 3, katawan o paglalahad. Ito ang paglalahad ng issue at pagpapahayag ng diwa sa paksang tinatalakay. Kinapapalooban ito ng mga pangunahing puntos ng talumpati. Maaari itong isaayos sa sumusunod na pamamaraan. So, parang sa kwento, so meron kang simula, gitna. So, yung gitna, ito na yun, yung katawan. Sa talumpati, ito yung katawan o yung paglalahad. So, meron tayong maaaring isaayos sa iba't ibang pamamaraan ang katawan o ang paglalahad. Yan. Sa una, ang spatial, kung saan sinasaayos ang detalye ayon sa lokasyon. Mula sa silangan patungong kanluran, timog patungong hilaga, mula kanan patungong kaliwa, at baba. So dito, nagbibigay siya ng partikular na yung sistematikong pagbibigay o sistematikong pagsunod sa isang direksyon. Diba? So, spatial. Ibig sabihin, hindi ka pwede magsimula sa kanluran. No? Kailangan silangan patungong kanluran. Hindi ka pwede magsimula sa hilaga patungong timog. So, dapat timog patungong hilaga. Etc. And letter B, chronological, nagsisimula sa isang panahong paulad ang pagsasaayos sa mga pangyayari. So, dito sa chronological, syempre, from the word itself, kailangan magkakasunod, no? May isaayos sa isang mahusay na pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari. Yan. Letter C, papaksa, kung saan ang ideya ay sinasaayos naman sangayon sa mga bahagi nito. So, syempre, kapag sa paksa yan, hindi ka naman ito pwedeng meron ka agad konklusyon. So, dapat ihain mo muna ang iyong tema, ang iyong paksa. Magpakilala ka muna sa iyong tema o paksa
Hindi ka rin naman pwede magsimula sa gitna na kinakailangan medyo kumbaga parang may stand ka agad, meron ka agad na stand sa paksa mo na pro ka agad or anti ka agad. So dapat ipakilala mo muna. Yan. Sa letter D, sanhi at epekto, kung saan nilalarawan ang mga sanhi ng mga pangyayari at pinakikilala ang epekto o bunga nito. So dito syempre, napaka-obvious yan, di ba? Hindi ka naman pwede magbigay agad ng epekto bago mo ibigay yung sanhi. So kinakailangan magkasunod, no? Sanhi muna, ano yung mga reason kung bakit nangyari ito. At syempre, ano yung epekto niyan. So, kaya nga sanhi at epekto, or sa ibang salita, sanhi at bunga. Yan. At syempre, sa letter E, paghahambing at pagtutulad. Pinakikilala ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga ideyang inilalahad. So, isang magandang halimbawa dyan, yun nga, kapag meron kang panig na gustong may panig kang gustong panigan, ano? So, kinakailangan bago ka pumanig sa isang side, ilahad mo muna kung ano yung pagkakaiba, ano yung pagkakatulad, no? Ng mga halimbawa, kung ikaw ay umantay o kung ikaw ay pro sa isang issue. So, kailangan ibigyan muna ng pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba? Ano yung pagkakatulad? Okay? So, letter F, suliranin. Sinusuri muna ang suliranin at matapos ay isinasaalang-alang ang mga solusyon nito. So, ano yung mga suliranin na tinatalakay sa isang partikular na talumpati? Kailangan ihanay mo muna ang suliranin bago mo bigyan ng solusyon. So, yun yung ganun dapat yung yung sistematikong pagkakasunod-sunod sa pagbubuo mo ng katawan o ng paglalahad mo na mismo ng iyong talumpati. Yan. Number 4, paninindigan. So, number 4, paninindigan ay bahagi pa rin yan ng bahagi at elemento ng talumpati. So, 1, 2, 3, and 4, paninindigan. So, ito ang bahagi mo pinahayag ang katwiran hinggil sa issue. Layunin nito na hikayatin o mapaniwala ang mga nakikinig. Nakapaloob ito sa katawan ng talumpati. So, syempre, after mo ilahad yung katawan after mo ilahad yung katawan niya, yung gitna, yung gitnang bahagi ang mismong laman ng yung talumpati, kailangan may paninindigan ka. Kailangan sundan mo agad ito ng stand o ng paninindigan mo. So yan, sabi rito, layunin nito na hikayatin o mapaniwala ang mga nakikinig. Nakapulog ito sa katawan ng talumpati. So, kanina di ba may nakita tayo doon sa unang talumpati na ating napanood, di ba yung binanggit na yung CHED Memorandum, CHED Memo number 20, series of 2013, no? Kung saan ay pag-aalis nga ng asignaturang Filipino sa kolehiyo. Kung saan yan ay naaprubahan na. At ngayon ay aprobado na yan. No? Nagsimula yan last year, 2019, kung saan ay kinatigan o kinampihan ng Supreme Court ang CHED Memo number 20 nga, natanggalin nga ang Filipino sa kolehiyo. So doon, nakita natin yung mananalumpati sa unang video natin na panood kanina na siya ay kumbaga, sinabi niya, no? Ano yung epekto ng CHED Memorandum number 13, series of, number 20, series of 2013, no? At hinihikayat niya na dapat ay hindi natin kalimutan ang paggamit ng wikang Filipino, na dapat ay hindi talagang tuluyang mangyari ang ganung batas na CHED Memorandum 20 nga, no? Kasi marami nga maapektuhan at nakita natin yun. Napakinggan natin yun sa sinabi kanina doon sa video ng unang nagtalumpati. Yan. Sige, pang-5, konklusyon. Paglalahad ng lagom sa mensahe o pagganyak sa mga tagapakinig na gumawa ng aksyon. Maaaring muling banggitin ang mga pangunahing puntos upang maliwanagan ang mga tagapakinig sa paksang tinatalakay. Yan. Siyempre, bahagi ng konklusyon ang pamimitawan. Bahagi ng konklusyon na masining na magpahayag ng wakas ng talumpati na nag-iiwan ng kakintalan sa isipan ng mga nakikinig. So dito sa konklusyon, maaaring gumawa ka ng sarili mong linya, ng sarili mong quote, pwede rin, no? Yung ibang ginagawa nila dito may rhyme, merong rhythm, no? Parang
nagbibigkas sila ng sa huling bahagi ng kanilang talumpati, nagbibigkas sila ng parang mga linis sa tula. Di ba kasi sa tula, pwedeng gawin mo may ritmo, no? May rhythm, magkakaugnay, no? May tugma, ika nga. So, ganoon yung ginagawa ng iba na nagtatalumpati sa kanilang conclusion. Para siguro mas maganda yung bagsak. Yun nga. At syempre, mas madaling maintindihan ng kanilang mga tagapakinig. Yan, tuloy tayo. So, ano-ano nga ba yung kailangan sa paghahanda sa isang talumpati? Yan. So, dapat medyo pakinggan natin to kasi mamaya ay ayan, meron tayong activity, no? Yan. Na alam kong ikatutuwa ninyo. Siyempre. So, number 1, layunin. Nakapaloob dito ang nais ipaabot ng talumpati ayon sa okasyon ng pagdiriwang o pagtitipon. Ikalawa, ang paksa, siyempre, tiyakin ang paksang tatalakayin ay abot ng saklaw ng mananalumpati. Iwasan ang pagkuha ng mga saklaw na paksa nang maiwasan din ang pagiging maligoy at walang patutungahang pagtalakay. Tandaan na ang ganitong pagtalakay ay kinaiinisan ng mga tagapakinig. So, iwasan natin yung masyadong maligoy. Kung sinabi natin maligoy, yung sanga-sanga yung idea mo. Walang malinaw na tinatahak ng direksyon. So, dapat ganun tayo sa paksa. Isang direksyon yung ating tinatalakay. Kasi kapag maligoy, magkakaroon tayo ng problema sa flow, sa daloy ng ating talumpati, magiging boring yung treatment ng mga tagapakinig sa ating pagtatalumpati. Yan. Ano pa? Ano ba yung mga dapat tandaan sa pagbigkas ng talumpati? So, dapat nyo rin tandaan ito, no? So, una, tikas at tindig. Alalahanin na ang unang kumukuha ng pansin ng madla ay ang tikas at tindig. So, yung tayo natin, ang tikas. Number 2, galaw at kilos. Gawing natural at maluwag ang mga pagkilos. Makatutulong ito sa pagbigay diin sa mahalagang bahagi ng paksa, gayon din sa pag-iisip. Ang ikatlo, ang kumpas. Hindi magandang tignan sa isang mananalumpati ang madalas na pagkumpas na wala namang pinahihiwatig. Hindi dapat sabayan ng bukas na bibig ang pagkumpas. May kahulugan dapat ang bawat pagkumpas. So, hindi ka lang basta-basta kumpas ng kumpas. Kasi siguro kung gagawin mo yun, para kang conductor, diba? Yung, sa choir na lagi mo tinataas yung kamay mo. So, hindi dapat ganun. So, depende sa kung ano ang sinasabi mo, kung ano yung gusto mo iparating sa iyong tagapakinig. Doon nakadepende yung pagkumpas. Yan. So, tikas at tindig, galaw at kilos, at kumpas. Okay, so tuloy na tayo sa ating pagsasapuso. Yan. So, isang tanong lang to, no? So, yan. Sa iyong sariling pananaw, paano mo nasasabing katanggap-tanggap ang talumpati ng isang tao? May ugnayan ba ang kredibilidad, personalidad ng tagapagsalita, mananalumpati sa nilalaman ng kanyang talumpati, upang masabing ang talumpati ay katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap? Yan. Anong masasabi mo sa tuwing may talumpati si DOH Secretary Duque hinggil sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa? Ipaliwanag. So, syempre sa puntong yan, sana naman ay mabigyan nyo ako ng justifiable na sagot na pang grade 12. So, hindi na ako magre-require ng bilang ng mga salita o bilang ng mga sentences sa inyong pagsagot. Basta gawin nyo lang siya na makatarungang pang grade 12 ang inyong sagot sa bahaging iyan ng pagsasapuso. At syempre, ito na ang ating panghuling aktibidad para sa supplemental video lesson na ito. Yan, ang video talumpati. Yan. Alam ko, kahit paano excited na rin kayo dito kasi kahit paano ay, yun nga, may expose kayo. Hindi naman kayo may expose sa social media, pero yun nga, may expose yung talent nyo. Yan, may expose o mapapakita nyo yung inyong talento sa pagtatalumpati. Ayan, so video talumpati. Mula sa mga napanood na talumpati sa unahang bahagi ng araling ito, kanina, di ba? Ang bawat isa sa mga mag-aral ay magtatalumpati. Susulat kayo, no? O susulat ng mga mag-aaral na isang maikling talumpati. So, maikli lang ito.
na may temang, ito yung tema, no? Mga Pilipino sa gitna ng pandemya. So, napakalinaw, ha? Mga Pilipino sa gitna ng pandemya. Ayan. Tatagal lamang inyong talumpati ng 2 minuto at 45 segundo. 2 minutes and 45 seconds. Yun yung maximum, ha? Maximum. Ayan. Paliitin rin ang resolusyon ng camera. So, ang nire-recommenda ng guro ay 320 by 240 lang para hindi masyadong malaki ang file. So, sundin nyo na maigi yan, lalo na yung oras. 2 minutes and 45 seconds. Maximum na yun, ha? Kasi pag na-save yung video, pag na-save yung video, ay maliit lang. Kasi ang maximum na megabyte, no, na kayang isend sa Messenger ay 25 MB. No? Pero sa aking pagte-testing ng 2 minutes and 45 seconds, sa ganyang resolution, 320 by 240, ay papalo lamang yan ng 20 MB yung inyong video talumpati. Kaya wag kayong lalampas ng 2 minutes and 45 seconds. So, napakaikli lang ng magiging output nyo na talumpati. So, maaari ninyo kuhanan ng video ang inyong mga sarili o kaya naman ay magpatulong sa ibang miyembro ng pamilya. Isisend ang inyong video talumpati sa aking messenger. So, ipipiin nyo sa akin para private message, no? Para personal. Ako lang yung makakakita. Yan. Okay, so, yan yung ating instruction sa paggawa ng video talumpati. Para sa 12 ABM ay magbibigay ako ng anunsyo sa ating group chat kung kailan nyo yan ipapasa. Abangan nyo na lamang. Yan. Sunod tayo. Yan. So, maraming salamat sa panonood. So, nakaraos din tayo sa pangatlong module na ito. Yan. Ang kasunod na video lesson ay gabay sa pagsagot ng module 4. Ngayong unang markahan sa Pilipino sa Piling Larang Academic. So, pakihintay na lamang ang aking anunsyo para sa video na ito. So, sana ma-enjoy nyo ang mga activity na ito sa ating video, sa ating supplemental video lesson. At alam ko naman na lahat ng ito ay magbibigay sa inyo ng karagdagang kaalaman patungkol sa pagtalakay, no, ng pagsulat at kakayahan ninyo o para patungkol sa pagsulat ng talumpati. So, yun, no? Ayan, so, wala muna tayong biyahe ngayon sa biyahe na Dong Vlogs. So, dito muna tayo, focus muna tayo sa ating mga video lessons. So, sa mga susunod na panahon, ay sana makapagbiyahe na rin tayo para naman kahit paano ay madala ko kayo sa ibang lugar bago ang ating mga video lesson. Ayan, so sana gustuhan nyo itong ating topic for today. Hanggang sa muli nating mga video lesson. So, maraming salamat.